Hello and welcome ulit sa isang episode ng Ask Doc Dex. Dito po sasagutin natin ng isang katanungan each week at bibigyan nating linaw yan. Ang tanong natin for this episode ay nanggaling kay Aya Mara Mara. Ang tanong niya, Doc Dex, nakatataba po ba ang pagtulog sa hapon? O ano pang hinihintay natin? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Naalala niyo rin ba noong mga bata tayo, pinapatulog tayo ng ating mga magulang sa hapon pero gigisingin din at huwag daw aabot ng 30 minutes. Sa amin dito sa Batangas, kinalakhan ko ng huwag daw papaabutin ng mas mahaba pa sa 30 minutos dahil mag-uungangot ang bata o magliligalig daw ang bata. Wala naman po kinalaman niya sa tanong sa atin pero gusto ko lang talagang i-point out na ang siesta ay kasama sa mga nakaugalian na natin na mukhang namana din naman natin sa mga Espanyol na mayroon ding significant break after lunch bago bumalik sa trabaho. Ngayon, to answer the question, isa pong pag-aaral ang nailathala na nagsasabing ang pagtulog sa hapon ng more than 30 minutes ay link sa mas mataas na BMI o Body Mass Index at ilang metabolic risks. Ngayon po, kung shorter than 30 minutes naman daw, ay hindi daw related sa pagkakaroon ng mataas na BMI. Ibig sabihin nito, kung isasama natin ang ating pagtulog bilang factor sa pagtaas ng timbang, kung magsisyesta, huwag lang po nating palalampasin ng 30 minutes. Kung papansinin din po ninyo, medyo nakakapanghina din naman talaga kapag masyadong matagal ang inyong mga nap. Kaya nga, nap ang tawag dyan. Ito po ay para saglit lamang na pahinga. Isipin nyo rin po, mas bababa ang nasuspend nating calories kung tayo ay mas hahaba ang itutulog kaysa sa igagalaw-galaw natin ng ating mga katawan habang tayo ay gising. Tandaan po na largely ang timbang natin ay factor ng calories in o yung pinapasok nating calories sa ating mga katawan kontra sa nagagastos nating calories sa ating pagiging buhay, kasama din dyan ang paghinga, pagtibok ng puso, metabolismo ng ating mga kinakain, at pati na rin po ang ating physical activity at kung mayroon pang problema sa hormones ang ating mga katawan. Marami pa actually mga factors pero yan yung mga major players. Ngayon po, kung masyadong mas kakaunti ang nagagastos nating calories kaysa sa ating mga nakakain, ibig sabihin, yung mas marami nating nasustore na energy sa katawan, mas tataas din po talaga ang chance na tayo ay tataas din yung timbang dahil dyan. So ayun, hanggang dito na lamang muna. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Nag-e-enjoy akong sumagot sa inyong mga katanungan. Kaya naman, kung mayroon pa kayong mga tanong dyan, i-comment nyo na yan at gamitin po ang ating hashtag na #AskDocDex para makita namin. Malay ninyo, masagot natin ang inyong mga katanungan. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay maging healthy kayong lahat. See you the next episode. Ingat.